At sa umagang ito, kung bakit ko kayo pinaupuna, dahil nais ko lamang ipagpatuloy ang ating paksa na nakaraan. Ang ating paksa pa rin na ating pag-uusapan, The Power of Your Will. At ang subtitle natin na nakaraan, Your Decisions are Your Destinations. Pero sa umagang ito, ang ating pa rin paksa, ganun pa rin, The Power of Your Will. Pero ang subtitle natin ay The Blessings of Right Decisions. Yan ang ating subtitle, The Blessing of Right Decision. Ang pagpapala sa tamang pagpapasya. Totoo ba yan, mga kapatid? Mayroong pagpapala sa pagpapasya sa mga desisyon natin. Maari sa ating mga desisyon ay maranasan natin ng mga bagay na hindi mainam. At nakita natin nung nakaraan, nung ating binahagi ang isang bagay na ito, nakita natin ang mga lingkod, si Jonas at si David, na kung paano sa kanilang mga desisyon ay nakaranas sila ng dahil sa kanilang mga pagpapasya, nakaranas sila ng mga bagay na hindi tama sa kanilang mga buhay. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng kanilang mga pagpapasya, ang Diyos pa rin ang siyang nagtutuwid at ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kanyang mga salita. Ngunit, sa bawat isa sa atin, brothers and sisters, ang ating the power of your will, ang willpower yung ay tayo, ang ating mga pagpapasya sa bawat araw ay napakahalaga sa ating mga buhay at lalo na sa ating paglilingkod. At ito ang bagay na kung saan ang unang tao na ating nakita noong nakaraan, si Eva at si Adan ay inutusan ng Panginoon sa lahat ng punong kahoy, makakain ka, pero sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Dahil sabi niya, dahil sa araw na ikaw ay kumain na yaon, ikaw ay walang salang mamamatay. At ang tao, dahil sa kanyang sarili, at ito ang binigay ng Diyos sa tao, sa pasimula pa lamang, ang tao ay mayroon ng pagpapasya na inilagay ng Diyos sa kanyang sarili. At ang bawat isa sa atin, naroon ang ating mga pagpapasya, doon ang ating mga pagdidesisyon, naroon ang ating mga sarili, at ang mga salita ng Panginoon ang ating nagiging guidance kung magiging ano tayo sa hinaharap. At ang tao, sa unang kalalagayan ng tao, ang tao ay nasa mainam na kalalagayan. Ang tao ay walang gagawa, siya'y pipitas ng bunga ng punong kahoy, sila'y kakain, sila'y mabubusog, at ang halamanan ay napakainam, at ang tao ay ang kanyang buhay ay walang kamatayan. Yan ang blessing ng unang tao na inilagay ng Diyos sa tao. Pero nung ang tao ay mahulog sa kasalanan, nung ang unang tao, si Eva at Adan, nung mahulog sa kasalanan, ang blessing nito ay nawala sa kanila. Ang kamatayan ay dumating, ang pagbubuntis, ang paghihirap, ang lalaki ay kakain sa pamamagitan ng kanyang pawis na hindi ito ang disenyo ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero bakit naging ganito ang kalalagayan ng tao? Dahil sa kanyang desisyon na ginawa, na kinain niya ang bunga ng punong kahoy na pagkakilala na mabuti at masama. Yan ang blessing ng tao noong unang panahon. Noong unang tao, yan ang paglikha ng Diyos sa mga tao. Pero ngayon, ang tao ay nararating sa kamatayan, at ang tao ay nabahiran ng kasalanan, at ang tao ay mayroon na ngayon sa kanyang buhay, kahit ang bata, kahit di mo yan turuan, habang lumalaki ang bata ay natututong magsinungaling. Bakit? Dahil ang bata, ang mga tao ay nahaluan na ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay kinakailangan na magpasya sa kanyang sarili. At nakita natin ang ating subtitle, The Blessing of Right Decisions. Sa bawat pagpapasya natin, maari ang pagpapasya natin ay maging pagpapala, o kaya ang maging pagpapasya natin ay maging sumpa. Nasa dalawa tayong pagitan. Nariyan ang sanlibutan, nariyan ang salita ng Panginoon, at nariyan ang tao na magpapasya ano ang kanyang pipiliin sa kanyang buhay. At ano ang nabasa natin sa Deuteronomy, ating titignan, pero ang titignan natin ngayon, kung nakaraan nakita natin ang mga lingkod ng Panginoon, si Jonas, si David, may mga lingkod ng Panginoon na kung saan nahulog sa kanilang mga maling desisyon ay nakaranas sila ng hindi mainam. Pero ang titignan natin ngayon naman sa isang bahagi, ang mga tao na mga nagdesisyon na pinagpala ng Panginoon.
Dahil ang ating subtitle, The Blessing of Right Decisions. At ang last na verse na ating binasa nung nakaraan, bago ko tapusin, at ang oras natin ay napakaikli lamang, sabi sa Deuteronomy 30:15, tignan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan. Nilagay ng Panginoon, sabi ng Diyos, nasa inyo ang harapan, ang buhay, nariyan ang kamatayan. Sa mundong ito, walang tatlong umiiral. Sa mundong ito, mayroon lamang dalawang umiiral. Mabuti, masama. Pagpapala at sumpa. Hindi ka pwede tumayo sa gitna. At ang tao ay nasa gitna at ano ang kanyang susundin sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, inilagay ko yan sa inyong harapan. At sabi ng 16, na inutos ko sa inyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kaniyang mga daan. At tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunin at ang kaniyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Anong sekreto ng pagpapala? Tuparin mo ang mga bagay na salita ng Panginoon. Sila ay papasok sa lupain, sila ay papasok, tatawid na sa lupain, pangako ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon na lupain na binubukalan ng pulot at gatas. At sabi ng Panginoon, bago sila pumasok, kinakailangan nila may gawin sa kanilang sarili. Brothers and sisters, ang pag-angkin ng mga pangako ng Panginoon ay hindi mo ito maangkin sa pamagitan ng iyong sariling decision lamang. Aariin mo ang pangako ng Panginoon, kinakailangan mo tayuan, panghawakan at pasukin at kinakailangan mo magpasya sa iyong sarili kung ano ang maging gusto mo. Alam natin ang buong Israel ay na lumabas sa Egypt, hindi lahat nakapasok sa lupaing pangako. Anong dahilan? Dahil ang mga taong ito ay hindi sumunod kung ano ay inutos ng Panginoon. Ang mga taong ito ay hindi nila ginawa kung anong salita ng Panginoon, bagkus sila ay nakatingin lagi sa kanilang pangangailangan. Ano sabi ng Numbers 13 and 14? Verse 13 tsaka verse 14? Buti pa sa Egypt. Buti pa sa Egypt, may sibuyas, may karne, masarap ang pagkain. Dito, nakakasawa ng mana. Kapag ang isang tao, lagi siya nakatingin sa kanyang sarili, at nakatingin siya lagi sa kanyang pangailangan, at nakatingin siya lagi sa masatisfy ang kanyang sarili, kung minsan hindi niya nakikita ang mga bagay ng kalooban ng Panginoon. Ano sabi na? Bumalik na lang tayo sa Egypt. Ganun ang ginawa nila. Pero hindi nalugod ang Panginoon sa kanila, mga pagpapasya. Pero alam nyo ba, ang buhay ni Ruth ay napakaganda. Si Ruth, kung titignan natin ang book of Ruth, bibilisan ko lang, sana makasabay kayo, dahil ang oras natin ay pakaiksi lamang. Book of Ruth. Sa Ruth, nung panahon na namatay ang asawa ni Noemi, at nung namatay yung mga asawa ni Ruth at ng kanyang isang babae din, sabi dito sa 1:8 na lamang, at sinabi ni Noemi sa kaniya, dalawang manugang, kayo yung maon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kaniyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Si Noemi, dahil wala na ang dalawa niyang anak, sabi niya, bumalik na lamang kayo sa inyong lugar. At sabi laktaw na lang tayo sa verse 14, sabi dito, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli. At hinagkan ni Oprah, ito yung isang manugang ni Noemi, si Oprah, ang kaniyang biyenan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kaniya. At sinabi niya, narito ang iyong hipag ay umalis na sa kaniyang bayan. At sa kaniyang Diyos, bumalik kang sumunod sa iyong hipag. Ito ang pinapakita kay Ruth.
ang kanyang hipag na si Oprah ay bumalik na, iniwan si Noemi. At sabi niya, ikaw din ay bumalik na, pumaroon ka sa Diyos na inyong pinaglilingkuran sa Moab. At sabi ng 16, at sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Ito ang napakagandang decision na ginawa ni Ruth. Bakit siya nagsabi na ang iyong bayan ay aking magiging bayan? Anong bayan ni Noemi? Ang bayang Israel. At ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Bakit nakapag-desisyon ng ganito si Ruth? Dahil alam niya na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ni Noemi. Totoo ang Diyos ng bayan ng Israel. Bagamat sila'y nakaranas ng mga bagay na kanilang hindi mainam, pero nakita ni Noemi na siya'y manatili nakasama ni Noemi. At sabi ng 17, kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. 18, at nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kaniya, ay tumigil ang pagsasalita sa kaniya. Ito napakaganda ng desisyon ni Noemi, ay ni Ruth. Na kung saan, sabi niya, kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay. At kung ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos, at hindi na pinilit, nakita ni Noemi ng buong desisyon ni Ruth. At wala na siya nagawa. At sumama sila at bumalik sila sa dako ng bumalik sila sa papuntang Israel. At sabi dito sa 3 na lamang, at sabi ni Ruth, pabayaan mo na pumanto ako sa bukid at mamulot ng mga uhay. At sabi ng 3, at siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid ng likuran ng mga ani. At nagkataon dumating sa bahagi ng lupain na nauukol kay Boaz, na sa angkan ni Abimelech. At narito si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, ang Panginoon sumaiyo nawa. At sila'y sumagot sa kaniya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Nang magkagayon, sinabi ni Boaz sa kaniyang lingkod, sa kaniyang katiwala, sa mga mag-aani, sino ang babaeng ito? Nagtaka si Boaz, sino ang babaeng ito? At sabi sa 6, at ang lingkod na katiwala sa mga mag-aani ay sumagot at nagsabi, siyang babaeng Moabita na bumalik nakasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab. At kaniyang sinabi, isinasamo ko sa iyo, pamulutin mo ako at papagtipunin mo sa likuran ng mga maani, sa gitna ng mga bigkis, sa gayon, naparoon siya at nagpatuloy sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang sa ngayon. Liban sa siya'y napahinga sandali sa bahay. Nang magkagayon, sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba narinig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata, itanong na lang natin sa 11, at si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kaniya, ipinatalastas sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan, mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paano iyong iniwan ang iyong ama at ang iyong ina at ang lupaing pinanganakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Makikita natin ang bayan, ang kaharian ni Boaz ay hindi alam ni Noemi nung una. Hindi niya bayan. Pero ang kanyang desisyon, ang kanyang ginawa, hindi niya iniwan ang kanyang manugang na si Noemi. Ano sabi ng 12? Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong gawa. Ito napakaganda. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong gawa
at bigyan ka nawa ng lubos na ganting pala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak ni Yaong iyong kakanlungan. Nang magkagayon, kaniyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ako, iyong lingkod, bagamat ako'y hindi gaya ng isa sa inyong mga alila. Ito ang napakaganda, brothers and sisters. Ang decision ni Noemi ay decision ni Ruth na samahan si Noemi saan man siya pumunta sa pagbalik, nakarating ito kay Boaz. Hindi ito lihim na ang kanyang pagpapasya na naging mabuti at samahan si Noemi, hindi ito naging lingid sa bayan. Ito ay naging patotoo, ito ay naging bukas sa kanila. At nakita natin na kung paano si Ruth ay nagdesisyon sa kanyang sarili dahil alam niya na totoo ang Diyos ng Israel. At alam niya na totoo ang Diyos ni Noemi. Kaya sabi niya, kung saan ka pumaroon, ay paparoon ako, ang Diyos mo ay aking magiging Diyos. Dahil naranasan niya kung paano gumawa ang Diyos ni Noemi at nakita niya. At sa kanyang desisyon, nakita natin kung paano siya pinagpala ng Panginoon. At kung titignan natin ang buong story, si Ruth ay naging asawa ni Boaz. At yan ang napakaganda, brothers and sisters. Kung minsan si Orpa humiwalay, bumalik sa kanyang Diyos. Ito yung hindi maganda, brothers and sisters. Minsan nakakaranas tayo ng hindi maiinam sa ating mga buhay, pero wag na wag kang tumalikod sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Kung minsan may mga kagipitan, may mga pinagdadaanan sa kanyang buhay, at si Noemi, sabi niya sa 1, wag niyo na akong tawagin ng Noemi dahil ako ay binigyan ng kapaitan ng Panginoon. Kahit man sa kapaitan, hindi pa rin nawala ang pagtingin ni Noemi sa Diyos ng Israel. At si Ruth ay hindi pa rin siya, sa kabila ng kanilang pinagdaanan, nagdesisyon pa rin siya na sumama kay Noemi. At ang ganitong kanyang desisyon ay nagdala sa kanya sa isang mainam na kalalagayan. Minsan, brothers and sisters, dumarating tayo sa mga sitwasyon sa ating mga buhay na kung saan, kuminsan hindi natin alam kung ano ang ating pipiliin. Pero, huwag mong kalimutan ang mga gawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga bagay na karanasan mo ng mga una ay hindi lamang yun tapos na. Kuminsan, ang mga karanasan na yun ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa panahon na tayo ay dumarating sa mga sitwasyon na hindi natin alam. Sa ating mga pagdedesisyon, huwag tayo magdesisyon sa pamamagitan sa panahon na tayo ay nasa mga pinagdadaanan. Sabi ng Book of Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and don't lean your own understanding. Dahil kuminsan sa panahon na may mga pinagdadaanan tayo, nagpapasya tayo ng bagay na gusto natin. Ito ang maganda. At sabi ng Proverbs, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya ang bawat pagdidesisyon natin sa ating mga buhay, sa panahon ng mga kritikal na mga kalalagayan, kinakailangan natin dito isang gunit sa Panginoon. Dapat kilalanin natin ang mga bagay kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Dahil sa panahon ng mga sitwasyon sa ating mga buhay, sa panahon na naroon ka sa crossroad, sa kaliwa, kanan, kinakailangan mo muna huminto at magtanong sa Panginoon, Panginoon, anong nais mo sa buhay ko? Dahil may mga desisyon kuminsan na ginagawa ang mga anak ng Diyos na hindi nila nababantayan, ito'y desisyon na para sa kanila. Kuminsan, maganda to, maganda mga opportunity, pero napakahalaga, brothers and sisters, sa bawat desisyon na ating gagawin sa ating mga buhay, ay lahat na yan ay mayroon kahantungan. Kung yan ay sa mabuti o hindi sa mabuti. Pero ang ating mga pagpapasya ay kinakailangan natin laging sumangguni sa mga salita ng Panginoon. Hindi natin kaya isolve ang isang sitwasyon sa panahon na nag-iisa ka. At alam nyo, may mga panahon na ganyan sa aking buhay. At dumadating na lang sa Panginoon, bahala ka na. Minsan, gumagawa ka ng effort, dumadating sa mga sitwasyon, pero nauwi ka pa rin sa failure. Marami tayong failure sa ating buhay. Ang dahilan, gumagawa tayo sa mga bagay na kung ano ang akala natin tama sa ating kaisipan. Pero kung atin susundin
kung tayo lagi magko-consider sa mga salita ng Panginoon, gagawa tayo ng mga bagay. Alam nyo, isa pang character. Sa book of 2 King, alam ko na alam nyo na salitang ito. Sa panahon na si Eliseo, si Elias, sabi sa to, at sinabi ni Elias kay Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Bethel, at sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Gayon bumangon sila sa Bethel. Sabi ni Elias, maiwan ka na dito. Pinapakilos ako ng Panginoon, pupunta ako sa Bethel. Sabi ni Eliseo, hindi. Buhayan mo yung Panginoon, sasama ako sa iyo. Kuminsan, alam nyo, sa ating mga paglilingkod, kuminsan, mayroong mga pumipigil eh. Maganda naman, si Ruth, pinipigilan, huwag ka nang sumama sa akin. Pero dahil alam niya, ang Diyos ni Noemi, totoo, mapilit din siya. Hindi, susunod ako sa iyo. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Ganito din naman si Elias. Si Elias sabi niya kay Eliseo, huwag ka na sumama. Dito ka na lang. Sabi ni Eliseo, hindi. Susunod ako. At sabi ng mga tao sa kanya sa tree, hindi siguro alam ng taong ito na ang kanyang, na si Elias, sabi na kukunin na ng Panginoon. Alam ng mga tao na si Elias ay kukunin na ng Panginoon. At sabi niya, at tinanong nila si Eliseo, hindi mo ba alam? Sabi niya, at kaniyang sinabi, oo, talastas ko, pumaya pa kayo. Pinipigilan siya na wag na sumama, pero alam niya na may mangyayari kay Elias. At sa 4, sabi niya, Eliseo, dito ka na lang, paparoon ako ng Jericho. Makulit si Eliseo. Sabi niya, hindi, sasama pa rin ako. Ganon din naman sabi ng mga tao sa kanyang paligid. Di niya siguro alam na kukunin na niya ang Panginoon. At sabi niya sa 5, at sinagot siya, oo, talastas ko. Lagi yung sinasabi, alam ko, nakakunin na siya. Kaya nga siya mapilit eh. At sabi niya, dito ka na lang, tatawid na ako ng Jordan. Sabi niya, hindi, sasama pa rin ako sa'yo. Ito, napakaganda ng mga desisyon, brothers and sisters, sa ating mga buhay. Kung minsan, mayroong mga sitwasyon sa iyong buhay na alam mo na kapag may bagay na pinahayag sa iyo ng Panginoon, kung may bagay na inilagay sa iyo ng Panginoon, kuminsan ang kaaway, ginagamit pa yung mga kasama mo. Huwag mong gawin yan, baka sa iyo lang yan. Pero kapag firm ang decision mo, hindi. Gagawin ko to dahil ito ay nilagay sa akin ng Panginoon. Kagaya ni Eliseo, ni Elias, huwag ka nang sumunod. Bakit? May nakikita si Eliseo. At sabi ng 9, at nangyari nang siya'y makatawid na, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ito ang hinahantay ni Eliseo. Sabi niya, ito na yung panahon. Sabi niya, hingin mo ang lahat ng bagay. Kung bakit mapilit siya, kahit siya'y sabihin na huwag ka nang sumunod, huwag ka nang sumama. Sabi niya, hindi, sasama pa rin ako. Minsan sa atin, paglilingkod, di ba? Sa masama pakiramdam ko. Sasabihin sa'yo ng kasama mo, ka na muna sumama, masama pakiramdam mo. Oo nga, dito na lang ako. Pahinga na lang ako, di na ako dadalo. Pero, kapag ikaw alam mo ang isang bagay na ang kalooban to ng Panginoon, kahit anong discouragement sa paligid mo, tatayo ka dahil alam mo, ito'y kalooban ng Panginoon. At lalo na kung may pangungusap sa iyo, at dito sa sitwasyon na ito, hayag kay Eliseo na si Elias ay kukunin na. At sa puso niya, may bagay na pinadama sa kanyang Panginoon. At sabi niya, anong gusto mo? Siguro sabi, makulit ka. Kahit gusto mo sumunod, di ka na makakasunod. Hingin mo ang gusto mo. Sabi niya, gusto ko yung double portion ng Espiritu na nasa iyo. Sabi ni Elias, masyadong mabigat yung hinihingi mo. Pero hindi ito mabigat sa mga tao na mayroong pangungusap ang Diyos sa kanilang puso. Brothers and sisters, gaano man ka-imposible ang isang bagay na sinalita sa iyo ng Panginoon, huwag ka man discourage sa kapaligid mo. Huwag ka man discourage. Magpatuloy ka kung anong pinapagawa ng Panginoon. Sabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Pero sabi niya,
Pero kung sa araw na yun, makita mo ako na kinukuha ng Panginoon, magagawa sa'yo. At nangyari, ang double portion na dinidesire ni Eliseo ay nangyari sa kanyang buhay. Pero kung si Eliseo kaya, nung sinabi ni Elias, huwag ka nang sumama, tumigil na sila. Hindi na siya sumama. Sige, dito na lang ako. Masarap dito eh. Pero hindi ganon si Eliseo. Ginawa niya ang bagay kung ano ang pinadama sa kanya ng Panginoon. At naniniwala ako, brothers and sisters, sa huling mga araw nito, sabi ng ang inyong mga desire ay hindi yan inyo. Sabi ng Apostol Pablo, ang Panginoon din naman ang nagbibigay ng desire sa ating mga buhay. At kung may desire at pangungusap ng Panginoon, gaano man ka-imposible ang isang bagay, pero kung yan ay malinaw na pangungusap ng Panginoon, kagaya ni Eliseo, sabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Pero nakita ninyo natin kung paano gumawa ang Diyos. Dahil alam ni Eliseo, ang bagay na kanyang gagawin ay ito ay kalugtong ng kalooban ng Panginoon. At kung ang bagay na ating mga dinidesire, brothers and sisters, at yan ay hiyag sa atin ng Panginoon, panghawakan mo yan. Magdesisyon ka. Kuminsan, ang mga desire na yan ay nawawala. Ang dahilan, kuminsan ay tila, siguro akin lang to, pero maging tignan natin ang mga bagay na ipagawa ng Panginoon. Ang pag-akay ng Panginoon sa huli mga araw na ito. Kinakailangan natin sumunod kung ano ang salita ng Panginoon. At sabi ng Joshua, dahil ang oras natin ay hindi na lubusan magpapatuloy, tignan natin ang Joshua. Sa huli mga araw na ito, brothers and sisters, sa ating mga paglilingkod, maraming ginagawa ang kaaway. At kung titignan nyo ang mga balita, may mga distraction na ginagawang kaaway at may mga bagay na pwede ka mailihis kung hindi tayo magiging maingat. At ang Joshua, bago si Joshua mamamatay na dahil sa kanyang katandaan, ang sabi ng Joshua 24, dito na lang sa 13, sabi dito, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at ng bayang hindi ninyo itinayo, at inyong tinahanan, at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo itinanim, ay inyong kinakain. Ito pinatotohanan ni Joshua, kung babasahin nyo ang 23, ang mga previous verse ay pinakita niya kung paano ang Diyos ay gumawa sa kanilang buhay. Pinatawag niya ang lahat at pinakita niya kung paano ang Diyos sa kanila. At ito'y huling habili ni Joshua sa bayan. At sabi sa 14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Egypto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Anong required? Kinakailangan sa oras na ito, sabi niya, alisin nyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang. Alam natin na wala tayo Diyos-Diyosan, pero ang mga bagay na pinapupukusan natin ng atensyon ay nagiging Diyos-Diyosan. Ang mga bagay na kung ano ang ating ginagawa, kuminsan, ang mga kinaabalahan na pinagpapalit natin sa Diyos. Pero sabi niya, sa araw na ito, magdesisyon kayo. At kung inaakala ninyo masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito. Kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga amuhiyo, na ang lupain nila ay inyong tinahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ano sabi ni Joshua? Mamili kayo sa araw na ito. Sa buhay na ito, sabi nga ng Matthew, we cannot serve two masters in the same time. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Diyos sa kaparihong panahon. Kapupuutan mo ang isa, iibigin mo ang isa. Kinakailangan mo magdesisyon. Sino ang iyong paglilingkuran? Sino ang ating pipiliin?
At sino ang mga bagay na atin paglilingkuran. At sabi ng 16, at ang bayan ay sumagot. Ito yung napakaganda ng desisyon ng bayan. At ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Ito yung napakaganda ng puso ng mga mananampalataya. Sabi niya, malayo nawa sa amin na mapabayaan namin ang paglilingkod sa aming Diyos at pagpalit nila sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng 17, sapagkat ang Panginoon natin Diyos ay siyang nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Egypto, mula sa bahay ng pagkaalipin, at siya'y gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin. At iniligtas tayo sa lahat ng daan na ating pinaroonan at naging gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinaanan. Ano ang basihan nila kung bakit sabi niya malayo sa amin na hindi paglingkuran ng Panginoon? Bakit? Sabi niya, dahil ang Panginoon na yon ay naranasan nila sa kanilang buhay. Sila na nagligtas sa amin, sila nagligtas sa atin sa mga kaaway, naglabas sa atin sa Egypt. Kaya brothers and sisters, ang mga testimony na yan na ating naranasan ay mga testimony yan na sa panahon na ikaw ay nasa critical na mga pagdesisyon. Balikan mo lamang ang mga pangako ng Panginoon. Balikan mo lamang ang mga gawa sa iyo ng Panginoon. Balikan mo lang kung paano ang Diyos na lumigtas sa iyo, kung paano ang Diyos nagpala sa iyo, kung paano ang Diyos na nagpagaling sa iyo, kung paano ang Diyos na iniligtas ka sa kamatayan, sa kapahamakan. Balikan mo lang sa mga panahon na ikaw ay nasa kagulumihanan. At lagi mo maipili, at lagi mo masasabi, ang Diyos ay napakabuti sa aking buhay. At sabi ng 18, at itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan. At sa 19 na lamang, at sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Siya'y mapanibughuin Diyos, hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Ano sabi ng bayan? Maglilingkod kami sa Diyos. At ang sabi ni Joshua, nagdesisyon sila. Pero sabi ni Joshua sa kanila, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ay mapanibughuin. It's the jealous God. Hindi natin pwede sabihin, hindi natin pwede dayain ng Diyos sa ating mga puso. Maglilingkod ako sa Panginoon, pero alam ng Diyos ang lahat ng bagay. It's the jealous God. Siya ay mapanibughuin. Ang gusto niya ay ang bagay na ating pagpapasya ay siya lamang. Sabi ni Joshua, hindi kayo makakapaglingkod. Pero tignan niyo ang 20. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniyang nagawan kayo ng mabuti. Napakabigat na salita na binitawan ni Joshua. Kung inyong pabayaan ang Panginoon. Brothers and sisters, ito, naranasan natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero kapag atin, sa huli mga araw nito, sabi dito, kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod kayo sa ibang mga Diyos, ano sabi niya, ay hiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan. Kaya ano ating sabi natin? The blessing of right decision. Sa bawat decision natin, kung ating pababayaan ng Panginoon sa ating mga buhay, makakaranas tayo ng mga hindi maiinam na kalagayan. Makakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi natin alam bakit nangyayari. Pero hindi natin minsan alam ito'y bunga ng ating mga pagpapasya. At sabi sa 21, at sinabi ng bayan kay Joshua, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ito yung napakaganda na puso ng bayang ito. Kung bakit nila nasasabi ito, hindi. Kahit man may mga discouragement na salita ni Joshua, desidido sila na maglingkod sa Panginoon. Na parang ang gusto nila sabihin, ano man ang mangyari sa buhay na ito, basta kami maglilingkod sa Panginoon. Ito ang napakahalaga, brother, sister. Kapag ang willpower ng isang tao ay lubusan na napapasakop sa kalooban ng Panginoon, ano man mga sitwasyon na dumating sa kanyang buhay, hindi na yan magigiba. Hindi na yan matitinag. Bakit? Ang kanyang sariling kalooban ay naroon na sa kalooban ng Diyos.
na anuman sitwasyon ng kanyang pagdaanan sa kanyang buhay, ang lagi niyang pipiliin, ang lagi magiging tawi sa kanyang bibig, maglilingkod ako sa Panginoon. Ano man ang mangyari, magsusunod ako sa Panginoon. Bakit? Naranasan niya ang kanyang Panginoon. Brothers, sisters, kung bakit kuminsan nahihirapan tayo maglingkod, kahit man sa akin sarili na makita ko to, kung bakit kuminsan ang hirap sumunod sa kalooban ng Panginoon, ang dahilan, ang ating mga willpower. Ang ating mga pagpapasya, ang ating mga sariling kalooban ay hindi pa natin lubusan napapasakop sa kalooban ng Panginoon. Ito ang dahilan. Tignan nyo, napakaganda. Hindi ko natapusin yun. Mayroon na lang ako 5 minutes. Tignan natin ang Book of Acts. Sa buhay ni Apostol Pablo. Dito ako magtatapos sa 2 chapter na to. Chapter 22, 20, verse 21. Tignan nyo. Na kapag ang tao ay ng kanyang sarili ay lubusan na napasuko sa kalooban ng Diyos. Na sinabi, na sinasaksihan ko ang mga Judeyo at gayon din ang mga Grego. Ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, narito ako na natatali sa Espiritu. Ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin. Ano to? Ang kanyang Espiritu ay nakatali na sa Espiritu ng Diyos. Makikita natin ang kalooban dito ni Apostol Pablo ay hindi na ang nag-iiral ang kanyang kalooban. Ano sabi niya? Hindi niya alam kung ano ang kanyang kaharapin sa Jerusalem. At sabi sa 22, at ngayon narito ako. At sa 23, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabi ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Kung si Apostol Pablo kaya ay naroon pa rin siya sa sarili niyang buhay, paparoon ba siya sa Jerusalem? Kung alam niya ang kanyang sasapitin sa dakong yun. Pero ito ang nasabi ko, brothers and sisters. Tulungan tayo ng Panginoon na ang ating mga sariling kalooban ay lubusan magpaksakop sa kalooban ng Panginoon. Dahil kapag ang buhay na ating kinabubuhay sa paglilingkod sa Panginoon ay ang ating pa rin buhay, mahihirapan tayo tumayo sa mga panahon na ating pinagdadaanan. Pero sabi ng talatang ito, the top what? Sabi niya, sa 24. Tignan nyo ang mga pahayag ni Apostol Pablo. Datapwat, hindi ko minahal ang aking buhay na waring akin. Ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Hindi na nakatingin si Apostol Pablo sa buhay na mayroon siya. Nakatingin na lamang siya sa bagay na pinapagawa sa kanya ng Diyos. At ito ang napakahalaga, brother sister. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo sa biyaya ng Diyos. Hindi na si Apostol Pablo ang nabubuhay sa kanyang sarili. Minsan tayo, brother sisters, sa ating mga buhay, mga simple lamang pinagdadaanan, kung minsan nahirapan na tayo magdesisyon. Minsan, mahirap na supilin ang ating mga sarili. Bakit? Nandun pa tayo sa ating sariling kalooban. Ang kinakailangan ng ating espiritu ay nakatali na sa espiritu ng Diyos. Ang ating mga willpower ay kinakailangan na yan ay maisuko sa Panginoon. Brothers, sisters, ako na nagsasalita sa inyo, hindi ako ganun. Ako man ay daming pagkukulang, maraming mga struggle sa buhay na ito. Pero isang desire ko sa Panginoon na lubusan, na mamatay sa sarili at mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Sa huling mga araw na ito, kuminsan ang tao lagi nakatingin sa kanyang sarili, sa kanyang pangailangan. Nakatingin sa mga bagay na napakinabangan sa laman. Kagaya ng binasa na natin nakaraan, ang Romans 8, kapag ikaw ay mabuhay sa laman, ay mamatay ka. Ang sunod nito ay kamatayan. Pero kung ikaw ay mabubuhay sa Espiritu, ikaw ay mabubuhay sa Espiritu. At sabi sa isa pang talata sa 21, ito ang mga last verse na ating babasahin. Sabi dito, 21:11, at paglapit sa amin
at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, pinakita ni Apostol Pablo dito, isinampol niya kung ano ang kanyang dadanasin. Ay ginapos niya ang kaniyang sariling mga paa, kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito ang gagapusin ng mga Judiyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito. At siya'y kaniyang ibibigay sa mga kamay ng mga Gentil. Inilustrasyon ni Apostol Pablo ang kanyang dadanasin sa Jerusalem. Pinakita niya sa iglesia. At sabi sa 12, at nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami ay gayon din ang nangaroroon doon ay nagsipagmanhik sa kaniya na huwag nang umahon sa Jerusalem. Sabi nila, Apostol Pablo, dahil lingkod sila, mahal na mahal nila sa Apostol Pablo, huwag ka nang pumaroon. Namanhik sila, huwag mo nang gawin ang bagay na yon. Pero sabi ng 13, nang magkayon, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso, sapagkat ako'y nahahanda na, hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang napakaganda na maging character ng isang mananampalataya. Kapag ang isang mananampalataya ay patay na sa kanyang sarili, kahit ang kamatayan, hindi niya nakakatakutan. Kahit ang mga kagutom, sabi ng Apostol Pablo sa 8, anong paghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kagutom, ang kahubaran, ang mga kahirapan sa mundong ito, sabi niya, hindi, kundi walang sino man makipaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay. Yan ang dahilan, sabi niya, anong ginagawa niyo? Pinapagdamdam niyo ako na huwag kong gawin ang bagay nito. Kuminsan, di ba? Ganon, dahil mahal na mahal niya si Apostol Pablo, ayaw nila na mapahiwalay sa kanila. Pero si Apostol Pablo na patay na sa kanyang sarili, hindi na nabubuhay sa kanyang sarili, sabi niya, paparoon ako sa Jerusalem. Handa na ako mamatay kahit man ang kamatayan ay hindi niya na kinatakutan. At sabi sa 14, at nang hindi siya pahikayat ay nagsitingin kami na nagsisipag sabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Wala na silang magawa kay Apostol Pablo. Tumingin na lamang sila, sabi nila, mangyari kung anong kalooban ng Panginoon. At ito, brothers and sisters, sa huli mga araw na ito ang kinakailangan natin maranasan. Kahit man ang Panginoon dumating sa ganitong kalalagayan sa kanyang buhay. 3 times na nanalangin sa Gethsemane. At sabi niya, Panginoon, Ama, kung maaari lumagpas sa akin ang sarong ito, pero hindi ang kalooban ko. Naroon siya sa pakikipag-bargain dahil sa kanyang sarili. Pero ng pangatlo, sabi niya, Panginoon, kung maaari lumagpas sa akin ang bagay nito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. At nang ma-reveal na sa kanya ng Panginoon, wala siyang option. Brothers and sisters, minsan may pinapagawa ang Panginoon sa ating buhay, wala yan option. Mabigat man yan sa'yo, mahirap man yan sa'yo, wala kang ibang option, kundi hingin na lang ang kalakasan ng Panginoon para mapanagumpayan. Kung minsan ang mga pagsubok ay hindi yan minsan pinapanalangin, Panginoon, alisin mo itong pagsubok. Kung minsan ang kinakailangan, baka pagsubok na yan ay dahilan para palaguin ka pa ng Panginoon. Sa panahon ng mga sitwasyon na ganyan, imbis na ipanalangin mo, alisin ng Panginoon ang pagsubok, panalangin mo sa Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan para makalagpas sa pagsubok na ito. Ang ating Panginoon, ang sinabi niya, pangatlo, walang option. Kinakailangan mo pumunta sa Jerusalem, ikaw ay gapusin, ikaw ay mamamatay. Nang matanggap niya na, may suko niya na nalubusan ang kanyang willpower. Ang sabi niya sa mga alagad, natutulog pa rin ba kayo? Halina kayo. Dahil ang mga lolo ay darating na. Tanggap niya na. Wala na siyang buhay sa kanyang sarili. Handa niya na harapin ang mga sitwasyon sa kanyang buhay. Brothers and sisters, may darating sa unahan ng ating paglilingkod. Kung ang mga pinagdadaanan ngayon natin sa buhay ay mahirapan natin lagpasan, paano pa ang mga darating na panahon na napakasama? Kahit man ang mananampalataya, sabi ni Brother Branham, hindi tayo exempted sa mararanasan ng sanlibutan. At ang makakatayo sa araw na yon ay sila na lubusan na ipasakop na kanilang mga willpower sa Panginoon. At sila'y maglilingkod sa Panginoon, anuman squeezing time na dumating, ang
ang mga anak ng Diyos na yon ay araw na sa kagaya na Apostol Pablo. Handa na ako. Ano man mangyari sa akin, magawa ko lang ang kalooban ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. God bless you, mother, sister. Tayo tumayo. Hallelujah. Maaari ba natin awitin ang isang awitin?